At ito na nga guys, ang ating bagong bili na plants. Hey guys! Kamusta? This is Jonathan Arbuda and you're watching I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using our social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's at I Love Tanchong and visit my blog www.ilovetanchong.com. Today guys, sobrang saya ko ngayon dahil bumili na naman ako ng mga plants. So last time kasi talagang nabanggit ko sa inyo na nagkaroon ako ng root rot or namatayan ako ng isang snake plant na nabili ko lang naman yun ng 150 pesos. So feeling ko hindi establish yung root nun or di naman kaya na overwater ko siya. So tsaka itong fungus niya guys, tingnan mo, nagka-fungus siya, nag-dry siya dahil sa overwatering ko, para at least makabawi siya pag may araw. Tapos itong mga fungus, nagka-fungus talaga siya guys. So nabulok siya dahil sa overwatering. Yun yung kauna-unahan ko talagang snake plant na nabili, kung napanood nyo yun. Yung snake plant 150 din to. Mahal nga to eh. Pangit pa yung mga dahon kasi putol, pero ito lang kasi pinakamalapit na nabilhan ko dito sa gilid lang namin. So yan, at least meron tayong halaman sa loob. Perfect na rin to pag tumubo. Isa lang yung binili ko dahil pwede naman natin paramihin to eh. So pwede kasi to sa indoor kahit walang araw. So sobrang lungkot ko siya dahil nga lahat ng mga plants ko dito, kung napapansin nyo guys, sobrang healthy nila. And then ayan no, sobrang healthy nila kahit zero light tayo dito. Nagkakaroon lang sila ng energy light kapag naka-on yung ilaw natin dito kapag nagtatrabaho ako or di naman kaya ino-on ko talaga siya. Pero kapag tulog ako, patay lahat, as in zero sunlight talaga. Binubuksan ko lang to ng panandalian pero hindi talaga all the time dahil nga kailangan ko rin matulog ng daytime dahil nga panggabi ako. Zero light talaga sila, as in sobrang zero light talaga, pero nakaka-survive sila. It's just so happy na yung kauna-unahan ko talagang snake plant, talagang namatay talaga siya, na stress talaga ako, dumating pa yung bagyo, ganyan, tapos siguro overwatering na rin siguro siya. So ang mga namatay na ko, mga calathea, yan, tulad nyan, calathea na to, mukhang maghingalo na siya. And then itong calathea na to, tsaka ito. So sobrang hirap palaki ng mga calathea. Pero pag snake plant at ang ibang mga plant na mayroon ako dito, nabubuhay naman sila. Lalo na itong fortune plant natin or yung tinatawag natin na lucky bamboo na nakababad lang siya sa tubig. Sobrang lagunan niya. Talagang inano ko na to. Tinanggal ko na yung pagkaka-braid niya tsaka binraid ko ulit kasi tumangkad na siya. So may mga anak na rin yung mga ibang snake plant ko tulad niya, no. May mga anak na siya. So hindi talaga siya yung environment talaga dito sa loob ng bahay kahit zero light eh nakaka-adapt yung mga plant ko. Pwera lang kasi ito snake plant to, di ba? So pwera lang doon sa Laurentiae ko talaga na nagka-fungus. So
Sa sobrang stress ko guys, sobrang lungkot ko dahil Sabado, Linggo ngayon, wala akong magawa dahil wala rin trabaho, walang overtime. So sabi ko, bibili na lang ulit ako ng plant. Parati ko na sinasabi sa sarili ko na ayoko na talaga, stop na talaga tayo sa pagbibili ng plant dahil nag-iipon nga ako dahil meron akong binabayaran. Pero sabi ko, tara go na. Naisipan kong bumalik sa Lane's Garden Bliss, yung pinuntahan natin dati. So yun, nakabili ulit ako ng mga plants. Sabi ko, bibili lang ako ng snake plant na yung namatay. Papalit ko lang, pero naparami na naman ang aking bili. Bahala na. Kasi yung sobra yung joy na natutuwa ko kapag nakikita ko talaga sila. So ayan. So ito ngayon ang snake plant na nabili ko kay Madam ng Lane's Garden Bliss sa so sobrang laki ng pot niya guys. Ayun no, yun kasi yung pot na ayan yan yung pot na namatayan ako. Yan, wala. Yan siya dati. So, yan, ipapalit natin to dahil sobrang established na nito. Ayan siya, oh. Established na siya and then, lalagay ko na rin siguro yung lupa dito para mapuno. And then, yan, sobrang established na siya. So, ito ay worth 320 pero tinawaran ko 300 na lang. So, yan siya. And then, naparami yung bili ko, guys. So, ito yung mga binili ko ngayon. Pakita ko lang. Isa-isahin natin. Ito kasi yung pagpa-plant shopping ko, guys. Sa malamang makakaintindi lang sa akin yung mga plantito-plantita. Dahil sobrang therapeutic talaga kapag nagpa-plant shopping ako. So, ito ay 250 pesos. Ito ay isang klase din ng snake plant. Sansevieria din to. Pero ang ganda ng pagkakaano. Hindi ko alam kung ano ang ID nito. Pa-ID na lang ako guys kung alam nyo kung ano yung ID nito. Dahil, pero ang natandaan ko to eh. Para siyang, basta hindi ko to matandaan eh. So, bigay sa akin to ng 250. Tapos, bumili ako ng aglumina na red lipstick na aglumina guys. This is 150 pesos. Nag-check kasi ako nito sa online, ang mamahal. Kaya sabi ko, mag-try ako ng aglumina ng isa. Ayan siya. This is worth 150 pesos. May pot na siya. So, yan. Ganda niya, di ba? Gusto kasi red lipstick ang tawag dito. Ayun, no? Kasi para siyang may red sa gilid. So, indoor din to. And then, bumili ako ng peace lily, parang 150 yata to. Yan. Ito siya ay variegated. Variegated to na Ito kasi yung peace lily natin guys, hindi siya variegated. Pure lang siya, pure green. Ayan siya, malaki na siya. Ito yung kasabayan nung namatay na snake plant na Laurentii ay nakahawig dyan. Bumili ako variegated naman. Yung parang may white siya. Ang ganda kasi ng variegated kasi guys parang uncommon yung dahon niya. So, ayun. There. Bumili ako ng ito ay 200 pesos. Tinawaran ko 250 to pero binigay niya sa akin ng 200. Ito ay photos na jade. Established na rin naman kasi Kasi yun yung mga photos ko guys. Yan yung photos ko na nakahang daan din sa isa. Yan. And then, yan yung mga photos ko. Ito pandagdag ko. Pandagdag ko to dahil ang ganda na established na kasi yung niya. Yan. So, there. And then, bumili ako ng planter ulit. Yung tigo 100 pesos. Yan, tatlo siya. Yan. Kasi ililipat ko yung mga ceramic to. Kasi ililipat ko yung mga iba ko dito. Then, binigyan na rin ako ng lupa ni Madam. So, yun. Yun lahat siya. So, mag-aayos na muna ako. Maglilipat na muna ako ng plant. Ayusin ko lang to. 2,000 years later. So, ayun na nga guys. Natapos na natin sila na i-repot at saka ayusin. Lagyan ko na rin sila ng mga bato. Tignan natin kung anong nang itsura. So, ito na po ang ating aglonema lipstick. Yan, there. Tapos nilipat ko na rin dito sa planter na to na bago natin bili itong Sansevieria na to. Tapos yung isa naman ay dito.
Yan. Tapos, hiniwalay ko na yung anak nung malaki. So, ayan na siya. Hiniwalay ko yung nanay. Tapos, yung nanay, guys, nandun siya. Ayan. Diyan ko nilagay yung nanay. Pinaghiwalay ko silang dalawa. And then, nilipat ko na rin tong ating copper tone. Yung Sansevieria Kirkii kasi may mga anak na siya. Ayan o. Yan, may mga anak na siya. So, kailangan nating kumalat siya para yung ugat ay hindi sikip. Tapos, ito, nilagay ko na rin siya ng bato. Yung ating white futura. Tapos, yung Triphysiata. Tapos, ito na yung ano natin, Laurentii. So, since marami siya kanina, hiniwalay ko yung iba. Ayan yung isa, guys. So, yan yung hiwalay. Dalawa kasi yun, marami sila. So, pinaghiwalay ko. Tapos, yung isang Sansevieria natin, dito ko na siya nilagay. So, tatabi ko siya sa mga rare na Sansevieria. Ito talaga guys, sana mabuhay talaga tong aglonema na to, aglonema lipstick, dahil first time ko mag-alaga ng aglonema sa loob ng kondo. So kung ito ay mabuhay, bibili ako ng isa pang variety nito, yung kulay pink talaga, as in sobra red, super red talaga na klase. Ito kasi gilid lang yung pink nito yung red. May isa pa talaga yung sobrang red lahat. Bibili ako kapag nabuhay siya dito kasi siya muna yung guinea pig dahil mas mura lang 250. So, igiginipig muna natin siya kung mabubuhay ba natin. Kung mabubuhay ba siya sa loob ng indoor pag zero light. And then, ito kasing alocasia, black velvet natin. Medyo isa lang yung dahon niya. Sana mabuhay siya ng bongga dahil bibili ako ng isa pa yung variegated naman na elephant ear or alocasia na variegated dahil mas maganda siya tingnan. So, ito na rin yung ating peace lily guys. Yung peace lily na variegated. So yun, sana dumahon siya ng marami dahil ito kasi yung original yung walang variegation, pero ito kasi iba yung pagiging variegated niya talagang nakakatuwa siya titigan. So ayun, dyan lang muna siya natin ilalagay kasama ng mga iba pang mga plants natin. So yun, for mga snake plant, pero bibili ako ng mga tropical plant na pang indoor kapag umokay na siya. Kapag nabuhay yung... Ito kasi nabuhay siya, Ito guys, bumili ako ng pang spray. 75 pesos to sa may plastikan sa palengke. Pwede na rin siguro to, no? Kasi lalagyan ko siya ng agua oxinada na dinidilyo. Tapos papaspray ko sa kanila. Mas mabukadkad. Kaya kawawa naman yung dahon na ano sa biyahe na ano na, Kaya ano, putulin natin to. Black, ano siya? Ano ba to? Black and gold? Ayan, black and gold. So, ayun. Putulin natin to kasi